Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito na ang pasabog ni Rendon Labrador sa araw na to. Nagpa-interview sa News 5. Grabe, sabi ni Rendon, ibalik ang GMRC. Nanawagan siya kay VP Sara Duterte na sana ibalik ang GMRC. Rendon, ikaw ba yan? Color game mga kabibig, grabe talaga ang pagsuporta ni Rendon Labrador kay House Speaker Martin Romualdez, not knowing, hindi pa nga kilala ni Rendon kung sino yung OFW na tumusok sa mata ni House Speaker Martin Romualdez, at knowing hindi naman yun sinadya. Tapos ito si Rendon dakdak ng dakdak sa nangyari ni House Speaker Martin Romualdez. Sabi pa daw niya na nakuha ni House Speaker Martin Romualdez ang kanyang respeto ng dahil lang sa insidenteng iyon. Grabe si Rendon makapaghusga ha. Grabe ang bilis pala talaga ni Rendon maniwala, no? So ngayon, pala naman si Rendon, gusto niyang ibalik ang GMRC at nanawagan siya kay VP Sara Duterte. Let's all watch this video. Parang knowing Rendon, knowing sa mga nangyayari kay Rendon at sa mga hanas siya nung panahon na siya daw ang boses ng bayan. Dala niya ang boses ng bayan. Agree mga kabibig, itong klaseng taong ito ang boses ng bayan. Let's all watch this video. Nakita ko kasi nag-trending online yung ginawang pambabastos kay House Speaker sa Japan na mga OFW na taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Bilang Pilipino, bilang ordinaryong tao, bilang boses ng bayan, ako po ay nasaktan sa aking nakita na kapwa Pilipino pa natin ang naninira sa kapwa Pilipino. Ang pinakamasakit nga nun, isang mataas na leader ng ating bansa ang ginanon nila. Ayoko sanang manormalize or maging palaging ganito na maging kaugalian natin na manira or mambastos ng kapwa Pilipino. Siguro ito na yung tamang pagkakataon para hilingin ko sa DepEd na sana ibalik natin yung GMRC. Kasi ako po ay nababahala bilang boses ng bayan na palala ang ugali ng mga Pilipino. Nakita ko ito nag-viral online sa TikTok at kumalat. Kasi hindi po pwede natin na i-tolerate po yung mga ganito. Kasi sawa na tayo sa siraan, sawa na tayo sa fake news. Sana yung mga ganitong mga taga-suporta or fanatiko ng mga politiko, pagsabihan natin. Huwag sanang maging ugali na maglabas ng mga ganitong videos na ikakasira ng mga leader ng bansa natin. Sana mamayani po sa atin yung pagmamahal sa Pilipinas. At gusto ko rin siyempre bigyang respeto ang naging asal po ni House Speaker Martin Romualdez na kahit binastos siya, harapan, ay naging composure pa rin siya, naging maginoo pa rin siya, at pinakita niya pa rin yung ugali ng isang totoong leader. Sir Martin, House Speaker, maraming salamat po sa inyong ipinakita. Nakuha mo po ang respeto ng taong bayan. Sir, sorry to ask ka, kasi you're mentioning ikaw ang boses ng bayan ngayon. Bakit? Dahil ito sa influence mo, kahit paano sa social media, at saka, siyempre sabihin nila, bakit ka sumasosok dito? Yun kasi ang aking advocacy. Binigyan nyo ako ng boses ngayon. Ako po ay nagbabagong buhay. Ngayong 2024, gusto kong gamitin yung influence, boses na ibinigay nyo sa akin para i-highlight yung mga personalidad, mga politiko na may ginagawang tama sa Pilipinas. So, yung nalaman mo rin sa ano doon sa mga supporter ni Sa lahat po ng taga-suporta ng mga politiko, sana isantabi muna natin yung mga personal nating interest. Sana magtulungan muna tayo. At ayoko pong makita na itong mga darating na taon, ang politika pa ang magsilbing pagkakawatak-watak at hindi pagkakaisa-isa nating lahat. Sir, baka may comment ulit. Sabihin nila, hindi naman pamabastos yun eh. Indirectly naman, hindi naman daw talaga sinasadya
na matamaan ng stick, ng flagle, at saka yung mga sinasabi naman nila ay pasasalamat ang sinusuportahan si VP Sara. Hindi direktang pambabastos ang ginawa sa ating House Speaker. Pero baka kasi dito maaring magsimula ang malalang pag-aaway nitong darating na eleksyon or darating na halalan. So sana, imbes na magsiraan, baka pwede tayong magtulungan na lang para makita ng taong bayan kung sino po ang deserving at sino ang tamang piliin na mamumuno kung sakali ng Pilipinas. Yan po mga kabibig ang anong tawag dito. Well, idea naman yun ni Rendon Labrador. Yun ang kanyang opinion sa mga nangyayari. Yun ang kanyang interpretasyon sa nangyaring di sinasadyang pagtusok ng isang OFW sa ilong ni House Speaker Martin Romualdez. Well, alam niyo naman si Rendon kung ano ang trending, palaging nandyan. And okay, let's accept the truth na si Rendon ay gusto na magbago. Gusto niya magbago ng content niya. Kasi para yatang parang hindi maganda ang nangyari sa kanya noong binash niya si Vice Ganda. So, ngayon ay pampolitiko na naman ang content ni Rendon Labrador. Which is maganda naman kasi sabi niya siya ang boses ng bayan. Siya yung nagdadala ng boses ng pagbabago. Let's see kung makitaan ba ni Rendon Labrador na maganda ding proyekto si VP Sara Duterte. Let's see, baka later on may mga video si Rendon na he appreciate yung mga work ni VP Sara Duterte, hindi lang puro kay Speaker Martin Romualdez. Wala nang i-appreciate niya ang mga maliliit na tawag natin, hindi masyadong malalaking proyekto. Like for example, yung mga mayor, yung mga governor, yung mga tawag dito, mga barangay captain, mga councilor na they're doing great in their lugar. Di ba? Kung gusto mo talaga maging boses ng bayan, hindi ka magpo-focus sa isang tao. Mag-focus ka sa ibang mga politiko na may magandang ginagawa sa bansa natin. So, ito naman ang mga komento ng ating mga netizen. Ikaw rin doon, nagsisermon about GMRC. Look at yourself. My take about this guy, is this guy relevant? Jowa nyo ba sa ito? Bakit laging opinion niya mahalaga sa inyo? Hoy, News 5, wala na bang maibalita? Wala na bang enough problems ang bansa natin? Pati si Rendon, pinabalita nyo na ayaw ma-normalize pambabastos ng kapwa Pilipino. Ito yung sinabi ni Rendon. Ako po bilang boss ng bayan, ito yung sinabi ni Rendon ha. So, after mag-flap ng inspirational rise mo Rendon, maging cloud chaser sa iba't ibang celebrity. Ngayon, sa usaping politics ka na naman, makahasik ng opinion mong pangkanggago. Mamuhay ka ng tahimik, baka doon ka makahanap ng peace sa buhay mo. Sa daming pwedeng i-interview nyo, News 5, bakit pa si Rendon? Walang sense ang mga sinasabi, pabalik-balik ang opinion. He's probably annoying most of the time, pero may punto rin siya rito. Ibalik ang subject sa GMRC. It's totoo naman. May punto si Rendon Labrador, pero parang hindi alam ni Rendon Labrador na may programa na and DepEd tungkol sa pagbabalik ng GMRC. Kaya nga binisita o tinignan ni VP Sara Duterte ang K to 12 at parang binago na niya ang K to 12. Tapos meron siyang matatag program. So baka hindi mo alam niya rin doon. So please check on that matter rin doon para pwede mo naman siyang ibalita. So yun lang po mga kabibigan ating latest libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye!